Ang ina na ito ay may masayang relasyon sa kanyang asawang pari hanggang kamakailan lamang. Ngunit nagkamali ang paring ito isang araw. Nag-hire siya ng isang gwapo at batang lalaki bilang mensahero. Ang problema ay nagsimula pagkatapos nito. Madalas pumunta ang batang lalaki sa bahay ng pari para sa iba't ibang mga issue. Dahil dito, hindi nagtagal at naging malapit siya sa pamilya ng pari, lalo na sa asawa ng pari. Nagsisimula ang pelikula sa pag-akay ni Simon sa kanyang asawa na si Eric at ang kanilang mga anak habang umalis sila sa Netherlands patungo sa France upang kunin ang kanyang parte ng mana mula sa ina, na binubuo ng isang malaking bahay at kabuuang $300,000. Pagdating nila, nagulat sila sa kanilang nakita. Dinala ni Simon ang kanyang anak sa supermarket upang bumili ng mga groceries habang sinubukan naman ni Eric na ayusin ang iba't ibang gamit sa bahay. Gayunpaman, lahat ng inaayos niya ay tila nasa Ira. Sa supermarket, pumili si Simon ng kahon ng juice, ngunit lumapit ang isang gwapong binata, kinuha ito mula sa kanya, at inabutan siya ng iba, sinasabing mas mabuti ito at mas magugustuhan niya. Pagbalik ni Simon sa kanyang mga anak, laking gulat niya nang makita na ang anak niyang lalaki lamang ang naroon. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang anak na babae, ngunit sumagot ito na hindi niya alam. Balisa si Simon sa paghahanap sa kanyang anak na babae, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang dumating ang isang lalaki na ibinalik ang bata mula sa play area. Kinuha niya ang kanyang anak at umalis nang hindi nagpapasalamat. Pagdating nila sa bahay, natuklasan nilang naayos na ni Eric ang tubo at naibalik na ang tubig sa bahay. Kinabukasan, dinala ni Simon ang mga bata sa paaralan, dahil napagkasunduan nilang manirahan sa bahay at ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata roon. Sa pagtatapos ng araw, bumalik ang kanilang anak na babae sa gabi. Nagpunta si Sam at ang kanyang pamilya sa isang restoran para maghapunan, ngunit hindi nagtagal, bigla silang sinamahan ng lalaking nakita niya sa supermarket. Sinabi ni Simon sa kanyang asawa na ang lalaki ang nakakita sa kanilang anak na babae, ngunit hindi niya nagawang pasalamatan ito. Pinapasalamatan siya ni Eric at niyaya itong uminom. Nakilala nila ang lalaki, nalaman nilang ang pangalan niya ay Peter, at isa siyang kontratista. Tinanong nila kung kaya niyang ayusin ang luma't minanang bahay ni Simon, at pumayag si Peter na samahan sila upang suriin ang mga kailangang kumpunihin. Kinabukasan, nagpadala si Peter ng mga manggagawa upang simulan ang trabaho. Dito nakilala ni Simon ang isa sa kanila, ang gwapong binata mula sa supermarket na nagngangalang Michelle. Nagulat si Simon sa muling pagkikita nila. Kalaunan, sinubukan ni Simon na putulin ang isang kahoy, ngunit lumapit si Michelle at sinabing mali ang ginagawa niya, sabay alok na ituro ang tamang paraan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Simon, ginabayan ito papalapit sa kanya, at ipinaliwanag ang tamang paraan. Naging matagumpay si Simon at mukhang masaya. Sa gabi, nagkaroon ng pag-uusap sina Peter, Simon, at Eric tungkol sa ina ni Simon at kung paano nito nagawang magpakasal at magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Sumagot si Eric, sinasabing ang mahalaga ngayon ay natanggap na ni Simon ang $300,000 mula sa kanyang ina. Hinayla ni Simon si Eric sa isang tabi at binalaan ito na maaaring maging sakim si Peter dahil sa malaking pera, ngunit tiniyak ni Eric na mabuti si Peter at dapat siyang magtiwala sa mga tao. Gayunpaman, tama ang kutob ni Simon dahil nagsimula ng baguhin ni Peter ang mga trabaho sa labas ng kanilang napagkasunduan. Habang nangongolekta si Simon ng panggatong, muli siyang sinorpresa ni Michelle na nag-alok ng tulong. Tinanggap ni Simon ang mga kahoy at dinala ito sa bahay. Nanatili si Michelle sa malapit at unti-unting lumalapit, na nagdulot ng kaba kay Simon. Hinawakan niya ang braso ni Michelle at tumingin dito bago umalis. Nabigla si Simon at iniisip kung paano iyon nangyari, hanggang sa masunog ang kanyang niluluto. Habang kumakain kasama ang mga manggagawa, nagkatinginan sina Simon at Eric. Kinabukasan, sa kanilang pamimili, iminungkahi ni Peter na magdagdag ng extension sa bahay upang palakihin ito matapos niyang malaman ang malaking kayamanan ni Simon, tila may balak na samantalahin ito. Sa merkado, nakatagpo ni Simon ang isang babaeng nagbabala tungkol kay Peter at sinabing lumayo ito sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Simon kay Eric na nais niyang bumili ng dekorasyon para sa bahay. Iminungkahi ni Peter na sumama si Michelle, dahil ang tindahan ay 1.5 oras ang layo at kailangan niya ng taong pamilyar sa ruta. Sumama nga si Michelle kay Simon, ngunit pagdating nila sa lugar, sarado ang tindahan. Sinabi ni Michelle na dalhin na lamang siya sa isang tahimik na lugar na tiyak niyang magugustuhan ni Simon habang hinihintay na magbukas ang tindahan. Sa sasakyan, kumanta si Michelle kasabay ng musika, na pinahalagahan ni Simon dahil bago sa kanya ang ganitong kasiyahan. Matapos ang ilang sandali, dinala siya ni Michelle sa isang payapang lugar at nag-usap sila.
Tinanong ni Michelle ang mga pangarap ni Simon. Sumagot si Simon na inaasahan niyang maging maayos na ang bahay para makalipat sila at maging komportable. Sinabi ni Michelle na aabutin pa ng ilang buwan bago matapos ang bahay, at hiniling na magbahagi si Simon ng isang pangarap na pwedeng matupad agad. Sinabi ni Simon na ikasisiya niya kung ang kanyang asawa at mga anak ay makakapag-adjust sa buhay sa France at magugustuhan ito. Ngunit tila hindi interesado si Michelle sa pangarap na iyon. Sinubukan niyang ilihis ang usapan, tinanong si Simon kung bakit laging nakaayon ang mga pangarap nito sa kanyang asawa at mga anak. Bakit hindi raw niya isipin ang sarili niyang pangangailangan at hanapin ang sariling kasiyahan. Pagkatapos, sinurpresa siya ni Michelle sa pamamagitan ng paglapit at paghalik, sabay sabing napakaganda niya. Nabigla si Simon at hindi nakagalaw, tila walang nangyari. Pag-uwi nila, nakatanggap si Eric ng tawag na nasa ospital ang kanyang ina sa Netherlands. Nais ni Simon na sumama, ngunit hiniling ni Eric na manatili siya upang bantayan ang bahay at mga manggagawa. Pag-alis ni Eric, dumating ang kapatid ni Simon, at ikinagalak niyang makita ito. Kinagabihan, pinatulog ni Simon ang mga bata at nagbabad sa mainit na paliguan. Biglang pumasok si Michelle at nakita siya. Nabigla si Simon ngunit nanatiling kalmado si Michelle. Nagkaroon sila ng saglit na sandali bago biglang lumabas si Simon nang marinig ang tawag ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, nakita ng anak niya si Michelle na papalabas ng banyo kasunod ng kanyang ina. Kinabukasan, naghanda si Simon at ang kanyang kapatid upang sunduin ang mga bata sa paaralan. Paalala ni Michelle na kailangan nilang kunin ang natitirang dekorasyon para sa bahay, kaya siya ang sumama kay Simon. Nang makarating sila sa paaralan, hiniling ni Simon sa kapatid na dalhin ang mga bata sa isang kainan, habang siya at si Michelle ang kukuha ng mga dekorasyon. Sa huli, sumama si Simon kay Michelle na dinala siya sa bahay nito. Sa lugar na iyon, lumala ang sitwasyon at nauwi sila sa pagpalakpakan. Pag-uwi ni Simon, malalim siyang nag-iisip tungkol sa mga nangyari. Kalaunan, umalis ang kanyang kapatid, na alam na malapit nang dumating si Eric. Bago umalis, sinabi nito kay Simon na hindi siya bulag sa mga nangyayari, at ganoon din si Eric, malalaman din niya ang katotohanan balang araw. Nagpanik si Simon at agad pumunta sa bahay ni Michelle, niyakap ito at hinalikan, sabay sabing iyon na ang kanilang huling pagkikita. Hiniling niya kay Michelle na maghanap ng paraan para itigil ang pakikipagtulungan kay Peter. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Eric at ang mga bata. Masaya silang makita muli si Eric. Sinabi ng mga bata na nababagot sila tuwing iniiwan sila ng kanilang ina. Tinanong ni Eric, nasaan ang mama niyo? Sumagot ang anak nilang babae, nasa banyo po kasama si Michelle. Nagulat si Eric at tinitigan si Simon ng may tanong, ngunit maayos na ipinaliwanag ni Simon na madalas masira ang water heater kaya nandoon si Michelle para ayusin ito. Kinabukasan, nakaramdam ng pagkahilo si Simon kaya kumuha siya ng pregnancy test. Doon niya nalaman na buntis siya at si Michelle ang ama ng bata. Pumunta siya sa doktor upang alamin ang mga opsyon na hindi ituloy ang bata, ngunit sinabi ng doktor na ilegal ito at hindi siya matutulungan. Nalito si Simon, lalo na't naunawaan niyang hindi kay Eric ang dinadala niya. Pagbalik niya sa bahay, hinayla siya ni Peter sa isang tabi at ipinakita ang mga litrato nila ni Michelle. Binalaan siya nito na kung hindi siya papayag sa proyekto, ipapakita niya ang mga litrato kay Eric. Habang tanghalian, inilagay ni Peter si Simon sa mahirap na sitwasyon nang ipahayag kay Eric na pumayag na siya sa proyekto, na ikinagulat ni Eric. Nagsagawa si Peter ng selebrasyon bilang pagsisimula ng proyekto sa kanilang ari-arian at inimbitahan sila sa isang pagtitipon sa kanyang bahay. Doon, napansin ni Simon ang litrato ni Michelle sa dingding at nalaman niyang si Peter ang ama ni Michelle. Naiintindihan niyang niloko siya ni Michelle tungkol sa pagkawala ng ama nito. Kinabukasan, dali-daling kinausap ni Simon si Eric, sinasabing kailangan nilang paalisin ang mga taong nanloloko at nananamantala sa kanila. Sinimulan ng umamin si Peter, sinabi kay Eric na ang bata sa sinapupunan ni Simon ay magiging apo niya. Tumingin si Eric kay Michelle, ngunit bago pa ito makapagsalita, itinulak ni Simon si Peter. Natambay ito, na naging sanhi ng kanyang pagkawala. Nagulat ang lahat, at sinabi ni Michelle na kailangan nilang umalis agad ni Eric habang siya na ang bahala sa pagtatago ng labi. Pagkatapos nito, nagpadala si Michelle ng voicemail kay Simon, hinihiling na ituloy ang bata. Nagmadali silang sunduin ang mga bata sa paaralan. Habang nasa biyahe, tinitigan ni Eric si Simon ng may galit at lungkot. Pag-uwi nila, dumating ang pulis at hinuli si Simon dahil sa pagtapos kay Peter. Nahanap nila ang mga litrato ni Simon at Michelle sa telepono ni Peter. Nakulong si Simon at lubos na nalungkot dahil sa epekto nito sa kanyang kinabukasan at sa kanyang mga anak.
Gayunpaman, makalipas ang ilang panahon, sinabi ng isang opisyal na wala siyang kasalanan dahil inamin ni Michelle na siya ang tumapos kay Peter. Napagtanto ni Simon na isinakripisyo ni Michelle ang sarili para sa kanya. Sa kabila nito, nagpa siya si Eric na iwan si Simon, ngunit naramdaman niya ang ginhawa at pasasalamat para sa sakripisyo ni Michelle. Dito nagtatapos ang pelikula.